Hello guys, ayan, for today's video is pag-usapan natin kung para saan ba ang talisay leaves or talisay extract. So yan yung pag-usapan natin yan. So, kung mapapansin nyo, naglagay ako ng mga talisay leaves dito sa aking mga pidart na gapi. Ayan. Mahalaga to guys, itong talisay leaves sa food condition ng tubig, tsaka ano na rin yan, maganda rin yan sa isda. Kaya nga sa mga betta fish, yan yung mga ginagamit, talisay extract tsaka talisay leaves. Ayan. And siguro next time guys, gagawa tayo ng video kung paano gumawa ng talisay extract. So ayan, yun yung aabangan natin. So dito di ako naglagay, dito sa betta ko guys, naglagay ako kasi nga i-condition ko siya ulit, kasi dyan ko na siya ilalagay sa tank, hindi ko na siya isasama sa mga iba kong isda. So ayan, ito pala si Hook, isang 1-year-old na betta niyan. Ayan guys, tingnan yung size niya. And dito guys, ito yung mga anak ng bago nating isda or bago natin nabili na isda. Anak to ng Limonid Ninja. Ayan. Bale ano to sila lahat dito, 16 tsaka dito 15. So 31 lahat. Ayan. Nasa iba, yung iba nasa ilalim. Ayan, so mga bago pa lang to guys, na meron tong 1 day old tsaka 2 days old. So ito yung mga parents. Ayan o. Ayan, nandito na rin pala yung ating gapi guys na MSBT. Ayan o, yung mga female. Ayan yung isa. And meron din tayong bagong balon muli, which is ito ang ano, Trico. Wala pa lang tayong male nyan kasi nga hindi tayo nakabili ng male. So ayan, dito rin naglagay ako ng talisay extract para makondisyon tong bago rin nating isda. Marami kasi tayong bagong balon mulis guys. So dito Sunkiss to, balon pa rin na Sunkiss na round tail. So bali siyam to lahat, nasa ilalim yung iba. Ayan yung mga female, dito may male, female. Ayan, doon wala yung laman. Dito rin sa malaki nating ano, pond is naglagay din ako ng talisay extract. So ayan, kung mapapansin nyo yung tubig medyo malabo kasi nga ano, nung nilagay ko dito yung goldfish ko is tingnan nyo yung lupa na tinaniman ko ng ano, kabomba or ng ambolya, kaya ayun, naging ganito. Pero wala na akong goldfish guys, ano na kahapon, in-out ko na sila kahapon. So sa mga di nakakaalam, no, maraming benefits yung talisay leaves at saka ang talisay extract. Pwede rin niyang magpagaling ng mga may sakit na isda, and yun nga sinabi ko kanina, pang kondisyon sa tubig. Ayan, kaya importante talaga na maglagay tayo ng talisay. Kung wala tayong mga methylene blue, ganun guys, wala tayong pambili ng ganun, pwede tayong gumamit ng talisay leaves. For example, bago yung tubig mo or kaka-change water mo lang, maglagay ka nitong ano, talisay, gaya ng ginawa ko dito sa kabila. Ayan. So paglagay pala nito guys is 1 to 2 days lang
or pwede naman 3 days, pero depende na rin yan sa inyo. Pero sa akin kasi 1 to 2 days pwede na yan, pwede na kunin kasi nga yung tubig nalagyan na yan ng extract ng talisay. Mapapansin nyo rin yan agad guys, kasi nga magbabago yung kulay ng tubig nyo, magiging parang yellowish or orange na ganun. So dito guys, meron din tayong bagong mauli dito. Ito yung gold dust. Ayan sila guys, 4 lang yan. Gold dust na balloon, then lyre tail. And yung mga female dyan, ayan mapapansin nyo, ribbon. Yung male yung hindi. Kaya may chance tayo na makapag produce ng mga ribbon. May panggapi natin ng mga chops. So dyan ko na muna sila nilagay. Ayan. So, malaki naman tong pan na to. Ito yung ginawa natin. Ayan. So ito di ko pa alam kung tapos na ba ito or hindi. Siguro magdaragdag pa ako ng mga halaman dun sa likod. So yun na muna sa ngayon, and kung may mga katanungan pa kayo tungkol dito, comment na kayo guys sa comment section. And sa susunod natin siguro maggawa tayo ng talisay extract para sa mga isda natin sa aquarium or sa inyong mga isda na nasa aquarium. So yan na muna sa akin guys, and salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Bye bye.